Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang inyong lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Ito ngayon, viral usap-usapan sa mundo ng social media ang bangayan ni dating Pangulong Duterte at itong si Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Pero itong si Senator Amy Marcos mga kababayan ay nagsalita na rin kahit na nag-iisang Marcos na lang ito natatayo ay hindi pa rin siya babalingbing kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. Ito may paninindigan itong si Senador Amy Marcos mga kababayan. At yun ang pahayag din ni Senador Amy Marcos sa pag-alaya nga ni dating Senador Leila de Lima mga kababayan. Ito na, wag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Dito sa kahit po kayo ay nag-iisang material man sa pamilya, basta't naipakita niyo yung tunay na pagkakaibigan ay susuportan niyo kayo. Ganyan talaga alam po ninyo, ganyan talaga kasi marami nagtatanong bakit may loyalista pa rin ang pamilya ko, samantalang haba-haba na ng panahon, pinaglalaban kami. Ang dahilan siguro dahil nakaugaligan ng tatay ko at pinamana sa akin, sa buong Pilipinas, na dapat ka sa kaibigan. Kaibigan sa pag-unlad ng bayan, kaibigan sa paglaban, sa katiwalian, sa korupsyon, sa pagtataksil. Kaya steady na lang ako, dyan na lang ako kay Presidente Duterte, mulat sa Paul. Dahil hindi naman maganda, binalimbing kami nun, tapos mambabalimbing rin kami, hindi naman yata tama yun. Okay ma'am, follow up lang po ulit. Tungkol po dito sa lumalabas na sa social media natin. Doon po sa tambalang Sara Aini sa 2020. Ay, naku! Ay malakas po yung bulong-bulungan na yung parehong babae ay lalabas na Kaya siguro binabakbakan sobrang manghaga. Katatapos nakaraos nga lang tayo ng barangay. Eto na naman. Ako gusto ko lang tumakbo muli bilang senador kasi marami pang hinain ng mga bill, mga batas na hindi naman pumasa pa. Kaya pagtatrabahuin natin hanggang maayos-ayos yung mga bills natin dyan sa Senate. Tatakbuhan ko 2025 yun pa lang. Pero malayo pa rin yun. In the meantime, inuubos ko muna sa Cavite ang pera ng DSWD. Ang birthday nyo ngayon, malapit na rin ang Pasko. Nandiyan na yung spirit ng love at forgiveness, okay? Tama. Yung kapatid nyo, ma'am, si Presidente, nagpunta ng Hawaii. Tama. Doon sa lugar kung saan na-exile yung tatay, ano? Ang sabi ni Presidente, wala siyang kailangan patawarin sa mga naging dahilan o mga tao behind sa pag-exile ng tatay nyo. Pinatawad niya na daw po lahat. How about Senator Amy Marcos? Naman, matagal na. Yung nanay ko talagang hindi naniniwala, na nagkikimkim ng galit. Sabi niya nakakapangit daw. Yun naman yung nanay ko. Pero hindi puso po sa amin. Alam naman natin, utos ng pangangailangan, may ibang politiko na iipit dyan. Yung iba talaga, walang magawa. Kailangan survival din. Naintindihan naman namin lahat yan. At sa haba ng panahon, talaga naman na kung sinong makikipagkaibigan kami, nakikipag-alyado, hindi naman kami pala away, sa totoo lang. Okay, ma'am, mainit-init pa. Senator Leila de Lima, nakalaya nga, no? Ano yung reaksyon niyo, ma'am, sa balita na si Senator Leila de Lima ay magkipagtulungan sa ICC laban kay former President Duterte? Mulat sa poll, sinabi ko na walang karapatan ng ICC na pumasok sa Pilipinas dahil nakita naman natin ang pinakamagandang halimbawa, itong kaso na nga ni Senator de Lima, na nakita natin kahit katunggalin ng administrasyon, talagang pinalaya ng ating mga korte. Ibig sabihin, malaya at matatag ang korte natin, ang diktatura natin, umaandar ng maayos. Bakit makikialam yung mga dayuhan kung tumatakbo ang mga korte at yung mga west natin sa Pilipinas? Wag na silang manghimasok, talaga naman may hustisya. Kahit matagal, kahit papalo, kahit tiis-tiis, lumalabas naman ang mga desisyon at maayos naman ang ating diktatura. Yan ang mga kababayan, gumagana naman yung mga korte, yung mga huwes. Hindi naman kayang diktahan mga kababayan. Kung nakakalabas nga itong si dating Senador Leila de Lima, ibig sabihin, gumagana yung ating mga korte mga kababayan. Kaya walang karapatan itong ICC at walang karapatan din itong mga tao na ito
na magtawag ng kakampi kung sino-sino mga kababayan na hindi naman dito sa ating bansa na niniraan mga kababayan. At yun na nga itong huwis din pala na nagpalaya kay dating Senador Leila de Lima, mayroong ngang ibinunyag dito si Attorney Harry Roque mga kababayan na kaya pala nakalaya o ito ba ang dahilan na nakalaya itong dating Senador Leila de Lima mga kababayan. Ito sabay-sabay natin itong panoorin. Sino ba itong naging judge ni Leila de Lima na nagdesisyon na palayain siya? Si Judge Hener Hito. Okay? G-I-T-O. Siya ay nag-aral sa University of Batangas Political Science at sa San Sebastian College of Law. Siya ay merong Masters of Law sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at summa cum laude, Doctor of Civil Laws ng UST. Nagtrabaho sa Senado at mula siyang naging West ay naging awardee ng Judicial Excellence Award para bilang isang Most Outstanding Regional Trial Court Judge. Pero bago natin sabihin kung sino talaga si Judge Hino, alalahanin natin bakit ba siya naging judge. Kaya naging judge siya kasi yung judge dati ni si Romeo Buenaventura ay nag-inhibit. Si Romeo Buenaventura, siya yung unang nag-deny ng motion for bail. So pinagkait niya yung pagkalaya ni Leila de Lima. Pinalitan siya nito. Bakit ba na-inhibit itong unang judge? Di umano, yung kapatid pala niya isa dun sa abogado na nag-draft ng affidavit ni Ronnie Dayan na dinadawit nga itong si Leila de Lima. Sabi naman ni judge, di naman niya alam na kliyente ng kapatid niya yan, So, hindi siya nag-inhibit. Pero nung nag-file ang formal motion na mag-inhibit, nag-inhibit siya. Kaya nagkaroon ng motion for reconsideration. Itong motion for reconsideration, ginarant nitong bagong judge. Ang aking position lang po dyan ay yung implikasyon doon sa mga testigo sa hukuman na baka naman dahil bumabali-balentong yung mga testigo dyan, isipin ng mga testigo okay lang magsinungaling. Pero meron akong tanong kay Judge Hener Hito. G-I-T. Ito palang si Judge Hito ay nagsimula na kanyang law school sa San Beda. At siya pala ay naging paboritong estudyante sa Persons and Family Relations ni Leila de Lima. Ang tanong ko, isinapubliko ba ni Judge Hito yung nakaraan niyang kasaysayan na siya ay naging paboritong estudyante ni Leila de Lima sa San Beda College of Law? Pareho rin yan nung nangyari kay Buenaventura, yung unang judge na nag-inhibit, hindi pinag-alam na ang kapatid pala niya ay naging abogado ni Ronnie Dayan. Hindi ko naman sinasabi na pumanig itong judge. Pero in fairness, dapat binigyan alam niya yung mga prosecutors doon sa special ties niya ni Leila de Lima. Ako kasi, pang ilang taon ko na nagtuturo. Siguro 20 years na ako nagtuturo ng batas. 15 years full-time sa UP. Siyempre, magkakaroon ka ng espesyal na relasyon sa iyong mga estudyante, lalo na kung paborito mo. Ako, lahat ng paborito ko hanggang ngayon, paborito ko pa rin. Hindi ko talaga nakakalimutan yan. Kasi pag magaling, magaling. At hanggang ngayon, meron kaming mga professional relationship. Nagko-collaborate kami dun sa mga paborito ko mga estudyante. Dapat, pinagbigay alam ni Judge Hito yung kanyang relasyon kay Leila de Lima. Paano ngayon? Lumalabas na naging paboritong estudyante siya ni Leila de Lima matapos niyang palayain si Leila de Lima. Pwede ba may mga question na itatanong? Bakit itinago? Baka naman hindi itinago. Baka naman isinapubliko niya yan at baka sinabihan ng mga public prosecutors. Ang tanong, bakit naman ang mga public prosecutors kung sinabihan sila, bakit sila hindi nag-object? Pero sa akin, valid na ground yon para mag-inhibit ng isang judge kasi iba talaga ang relasyon ng isang law professor sa kanyang paboritong estudyante. Dapat po, marinig natin naman ang panig ni Judge Hito at saka ni Leila de Lima. Kumpirmahin lang po nila na naging teacher at estudyante sila sa San Beda Law. Kasi wala naman siguro nag-isip sa relasyon na yan kasi parang hindi natapos si Judge sa San Beda at lumipat nga po ng San Sebastian. Hindi ko po sinisiraan si Judge. Ang tanong lang, pinagbigay alam ba niya ito sa mga partido sa kaso? Dahil kung hindi, yan po ay dahilan para siguro magpa-inhibit na naman kay Judge at mag-file na naman ng motion for reconsideration doon sa order na nag-grant ng kanyang petition for bail. Kasi tandaan po natin, yung decision niya is on motion for reconsideration. Meron naman po sigurong karapatan ang mga lawyer ng gobyerno na mag-motion for reconsideration din. Ngayong lumalabas na itong relasyon ng Judge at ni Leila de Lima. So sa akin lang naman po, kung napagbigay alam, kasalanan po yan ng mga public prosecutors.
bakit hindi pa rin sila nagpa-inhibit, no? Samantalang yung dating judge, nag-inhibit nga dahil yung kapatid pala niya ay naging abogado, yung Ronnie. At ayon na nga mga kababayan, ayon kay Attorney Harry Roque ay naging paboritong estudyante pala ni dating Senador Laila de Lima, itong judge na itong si Judge Hito, mga kababayan, kaya pala siguro ay binigyan din ng pabor kasi dating paboritong estudyante, mga kababayan. Kayo lang din yung balang husga, no? Kung sa tingin ninyo ay binibigyan ba ng pabor itong si dating Senador Laila de Lima, dahil nga itong dalawa na ito ay magka-vibes pala anong panahon nga na naging estudyante itong judge na ito ni dating Senador Laila de Lima, mga kababayan. Yun na nga, dito na lang muna, at bago tayo magtatapos, talagang maraming nangyayaring kababalaghan ngayon, mga kababayan, dito sa ating bansa. Ay talaga naman maraming nakakagulat na mga pangyayari. Shout out tayo kay Ma'am Joyce, Ma'am Joyce ng Japan, kay Daniel Monte Russo, kay hindi natin magbabasa ng komento, mga kababayan, Shout out kay Weldon Rica Plaza, Alejandria Garcia, Rogelio Soriano, Jeremias Saha, shout out. At kay Member Jeveral de Diyos Napolitan Bulacan, Roberto Mambaling, Reggie Orfan, Elisa Borbi, Vinny Igam, kay Silso Mindanao, shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, Narcisa Dinafo, kay Madison Pedro, kay Daniel Monteroso, tapos na, Marlene Libaton, Robert Tawadan, Idol, shout out ingat kayo dyan, lagi sa may El Nido Palawan, Armando Cabrera, Jojo Dioso Jr. ng Huwagdan, Ubay Bohol, Caroline Kawakami, Arlen Peralta, Ariel Peralta, kay Melanie Apostol, kay Luisa, kay Libertad Orteli, kay Rico Taclubao, kay Regracio Bactasa, kay Liti Upulinsya, kay Maning Bisonyegas Senior, Nina Panghan, kay Jennifer Pahinado, kay Napoleon Espinola, Napoleon Espinola, kay Ralph Rizaldo, kay Estefania Parinas, Sis Victoria Uno, kay Liven Payas, kay Diusin Nia Yamada, kay sino pa ito, mga kababayan? Corazon Bonse. Yun ang mga kababayan, medyo mahaba na ito yung shoutout, hanggang dito na lang muna, hanggang sa sunod nating pagtatagpo. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.